Hello Paps, mga Kos, mga guys, Lods, Idols. Welcome back sa ating channel. Balik tayo sa ating DIY sa ating Suzuki DH64V Turbo 4-wheel drive, no? Ang gagawin natin ngayon, Paps, Kols, ay magpapalit po tayo ng ating tensioner bearing, no? Kung nakikita nyo, yan ang ating tensioner bearing sa dulo, no? I-focus lang natin yung medyo brown. Yan po. Sa kalumaan niya, naging brown na, hindi na siya makintab. At kung mapansin nyo yan, alog-alogin nyo yan, mag-alog-alog siya, no? Ganon siya, tapos maingay na pagka pinaandar natin ang ating engine. Kaya kailangan natin na palitan yan, kasi delikado rin yan pagka sira yan, na biglang nabaklas, matatanggal ang ating belt sa ating alternator, kasama po ang water pump. Ngayon, pag umaandar pa rin tayo, posibleng mag-overheat ang ating engine kasi wala ng water pump. Hindi na nag-circulate ang ating coolant. So, kailangan siyang palitan na bago matanggal. At matanggal natin tong belt ng compressor kasi ito yung nasa outer side ng mga belt. Yung isa naman, yung nasa water pump sa crankcase pulley, yun po ay nasa inner, pati kasabay na po yung ating tensioner bearing na nandoon. Yan. Okay, so kailangan natin dito is Allen wrench na number 10 para sa adjuster natin sa ating tensioner pagka naghigpit tayo ng belt. Tapos number 12 na open wrench or box wrench. Tsaka pala, Paps, ang tunog ng ating engine kapag sira ang ating tensioner bearing, ganito po. Pandarin natin, ha. Tapit ko ng konti. Ayan ang ating tensioner sa baba. Ayan, dito banda, oh. May umuubong. Revolution natin ng konti. Ano? Wow! Ganyan siya. Wow! Ganyan siya. Papatayin natin siya. Ganon siya. Dahil nga, Paps, ang hirap sungkitin niya, no? Yung bolt na yan, no? Yan. Ito. Ang hirap sungkitin, no? Hindi natin maluwagan para matanggal natin itong bracket. Didiskarte na lang tayo. Tapos gagamitin natin paandarin natin ang engine. Tapos gagamit tayo ng tie wrench. Didiskartihan na lang natin para matanggal yung compressor belt, kasi yun lang ang humaharang para matanggal natin yung tensioner. So ngayon diskartihan na lang natin. Papakita ko sa inyo kung paano natin diskartihan na matanggal natin tong belt na to. Okay, unang-una ang gagawin ko, paandarin ko ang engine, tapos pupunta tayo sa ilalim at sungkitin natin yung belt para ma-diskaril, no? Wala tayo ibang pwedeng gawin, no? Kasi pag tinanggal natin yung bolt sa baba, mahirapan na tayo magbalik kasi nakahigpit pa rin yung belt na yan sa ating compressor. Kahit nagluwag na tayo dito, mahigpit pa rin yan. So pag binalik natin yung bolt na yan, pag tinanggal natin tapos ibabalik natin, mahirapan tayong ibalik yan kasi may puwersa ang belt. Okay, so ang nangyayari, titirahin natin sa ilalim, sungkitin natin yung belt mismo. Ayan, papakita ko sa inyo. Wala na tayong magawa na ibang diskarte, no? Okay, ngayon papaandarin ko ang engine. Pupunta tayo sa ilalim. Kailangan nakapark, ha, para safe tayo. Ayan. Tapos ibalik ko muna tong para hindi makahigop ng dumi. Hose. Okay. Andar.
Okay, punta sa ilalim. Ngayon, nandito na tayo sa ilalim ng makina, no? Nasa sasakyan. Ngayon, susukitan natin tong belt para ma-discard dito sa pulley ng kompresor. Dito, oh, para malabas siya. Pero kailangan safe palagi, ah. Kung hindi nyo kaya, wag nyo gawin. Ganyan lang, oh. Ito yung ating tie wrench, no? Discard lang natin ng konti. Yan, dapat safe yung mga kamay na walang maipit. Okay. Yan. Naharang. Ganyan, no? Discarding ko yan. 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 Kita ba ninyo? Yan. So yan, tanggal na. Okay, yan, tanggal na, oh. Kailangan huwag niyong hawakan kasi baka biglang higupin ng crankcase pulley, maipit ang kamay ninyo. Yan. So, i-off muna natin ang ating engine bago natin tanggalin yung belt na yan. Okay. So, yan, na-off na natin ating engine. Yan, nakalas na. Wala na siya rito. So, natanggal na siya. Oh. Nandiyan na, natanggal na yung natanggal ng ating belt sa kompresor. So, solve na yung pagtanggal natin sa belt. Kunin natin sa ilalim. Eh, pwede na rin dito. Yan. Sumabit pa sa crankcase pulley. Sa ilalim talaga. Puntahan natin sa ilalim. Yep. Okay, dito na sa ilalim. Okay. Tanggalin natin tong belt ng ating kompresor. Ito. So yan. Yan. So yan, tanggal na, no? Wala na tayong problema sa compressor belt. Ito na naman ating tensioner bearing at tanggalin natin. Ito. Kailangan natin yan ng Allen range na number 10. Mamaya. Pero unahin na natin yung mga bolt na yan. Nakakapit sa ating tensioner. Tanggalin natin yung dalawang bolt para lumuwag yung ating tensioner bearing at maluwag na rin yung ating drive belt sa alternator belt at saka water pump belt. Yan, isang kabit na yan silang tatlo. Okay, so balikan lang natin. Kunin ko lang ang tool sa labas. So yan, Paps Loads, naluwagan ko na yan. Ang gamit natin number 12 na box wrench, no? Dalawang bolt na yan. So pwede na siyang kamayin. Yan. Maluwag na rin siya. Pwede na rin natin tanggalin ang belt. Yan. Okay. Seta natin tong belt. Ito yung ating lumang belt. Tapos maglagay tayo ng bago. Ang gagawin natin sa mga tinanggal nating belt, gawin natin reserba na. Dadalhin natin sa ating biyahe, bawat biyahe. Para mayroon tayong reserba. Nagagamit pa naman to. Okay, sumabit. Dahan-dahan lang tayo, baka tamaan natin tong ating sensor, oil sensor. Baka mabali. Ayan. Sumabit pa sa taas. Okay. Okay, tanggal na. Ito na lang ating tensioner. Tandaan lang natin kung anong posisyon niya. Saka itong mga bolt kung kasing haba ba siya. Kasi ngayon lang natin to natanggal, no? First time natin tong tanggalin. Palitan. Ito yung bolt ng adjuster. Ito. Kaya
naangat to. Kasi ito ang bolt ang adjuster, so medyo mahaba siya. Titingnan natin yung pangalawa, yung fixed bolt na humahawak sa kanya. Tingnan natin kung kasing haba siya mamaya. Basta tandaan natin yung sa adjuster may kalawang, ito wala. Ito, tingnan tong sa adjuster natin, oh. May madumi, may kalawang. Itong isa naman, yung sa fixed bolt, malinis pa. Tapos tanggalin na natin to patras. Lugin lang natin. Medyo matigas. Nakadikit sa tagal ng nakakabit to, hindi matanggal. Gamitan natin ng sungkit para matanggal. Ayan. Yan, tanggal na. So naiwan sa loob ang kanyang bushing guide, no? Guide bushing, oh, ito. Baka mahulog to, babantayan natin to, no? Yan, no? Guide bushing yan. So tanggalin lang muna natin. Diyan na lang para hindi na mawala. Hindi naman yan magagalaw dyan. Tapos lalabas na tayo. So yan, Paps, Calls, Lods, Idols. Ito yung luma nating bearing. Ito yung sa labas, ito yung sa loob, no? So alog-alogin natin siya, maingay na, no? You know. Yan, no? Ibig sabihin maluwag na, kaya matunog na. Tapos dry na siya, no? So ang number niyan, tingnan natin tong bago. Mayroon tayong binili na bago na Koyo, no? Original talaga siya, oh. Yan, kikita nyo, Japan Koyo. Yan ang number niya. Oops, mahangin na dito, malapit na umulan. Ayan ang number niya. Klaro? Klaro ang number? Ayan ang number niya. So tingnan natin kung magkapareho ang laki. So ayan, pareha talaga siya, no? Pati mga butas. Okay. Tapos pareha sila bakal dito sa gilid. Dito rin pareha lang. Okay. So ito pag inalog natin bago, wala talaga sang alog. Tapos pag inikot mo ng mabilis na ganun, walang tunog. Ito pag inikot ng mabilis, may tumutunog. Ito wala. Virgin pa, no? Ito naman ating bolt na tinanggal kanina. Ito ang bolt sa fixed bolt, kasing haba lang sila, no? Ito yung sa fixed bolt, ito yung sa adjuster bolt, kasing haba lang, kasing laki. So walang problema magkapalit yan. Pero mas maganda ibalik natin yung tinanggal natin sa dati niyang butas para yung mga thread magkatugma palagi. Tapos ito yung bago natin binili na belt, kasi nagpalit tayo ng tensioner, sabay na rin natin ang belt para isang trabaho na. Yan, ito yung sizes ng belt. Yung para sa ating water pump saka alternator, itong malapad, 5 rib ito, no? Ibig sabihin 5 groove, yung mga kanal-kanal dito. Yan, mga kanal-kanal na yan. Yan ang 5, oh. Saka, kaya 5 siya dito. 5 PK 940 ang haba. Ito naman sa ating compressor, 4 na groove, 4 na rib, no? 4 PK 765 ang haba. Yan. So kakapit na natin to ngayon. Problema, umaambon na, no? Nababasa na yung karton na pinaghigaan natin. Magdiligpit na lang muna tayo, continue na lang natin pagka wala ng ulan. Ito naman yung karton ng ating binili na original na tensioner bearing, no? Yan, no? Mayroon pa siyang seal na makintab, oh. Ibig sabihin original siya. Yan. Pati dito sa likod. Yan, mayroon pa siyang silver sticker. Yan, made in Japan.
Yung number, yan ang number niya. Okay. So habang walang belt shot, check na natin tong ating water pump kung okay ba ang ating bearing. Yan, malambot pa naman siya. No? Yan, hindi naman siya umaalog. Dito din sa pulley natin. Fix pa naman siya. Dito rin sa ating alternator sa taas. Alugin din natin kung okay pa yung bearing. Yan. Silipin natin. Hindi makita. Yan. Silipin natin. Yan. So okay pa naman. Hindi naman siya umaalog. Hindi naman matigas. Umiikot naman siya ng freely. Yan. Yan. Kahit isang daliri lang, no. Umiikot siya. Malambot lang. Dito naman sa ating compressor. Importante rin to. Check natin kung malambot ba siya. Walang tumutunog. Dito tayo. Silipin lang natin kasi hindi makita. Basta ang engine kasi natin turbo, tapos naka 4-wheel drive pa. Ang daming tubo-tubo sa ilalim. Yan, no? Okay pa naman siya. Walang tunog. No? Malambot naman ang bearing niya. Okay, oh. Ibig sabihin, okay pa ang ating compressor. Kasi kakapalit lang natin ito. Surplus din yung pinalit natin. Kasi yung una nating compressor, nag-stack up na talaga yung bearing nun. Kaya nagka-leak pala yun. Dahil sa kanyang bearing, matigas na. At nasira na yung kanyang seal. Shaft seal ang nasira. Dito sa shaft nito, may seal. Rubber seal o o-ring ba yun? Yun ang nasunog dahil sa nag-init na tong compressor sa katigas na kanyang bearing. Nag-stack up na. Mahirap na siya ikutin. Ito, freewheeling siya. Oh. So, lahat ng nasa ilalim ng mga pulley natin ay maganda naman po ang ikot. So, wala tayong problema dito. Yung tensioner yun talaga ang ating problema na sa kakatandaan na siguro kaya maluwang na at wala nang grasa sa loob din, dry na, kaya maingay na siya. So ayan, continue tayo mamaya. Ito yung luma nating tensioner bearing, no? Yan ang number niya, no? Ayan, focus natin. Yan ang kanyang number. Tapos ang brand is natin ito. Yan, NSK ang brand. Tapos ito naman ang kanyang made in Japan. Original made in Japan. Yan ang number. Okay. So yan paps, mga lods. Wala nang ulan, no? Nag-ambon lang. At ready na itong ating ikakabit na mga bago, no? Ito, saka dalawang belt. Tapos itong dalawang bolt. Saka number 12 na socket or box range, depende kung saan ang mas magandang gamitin. At saka itong pang adjust natin mamaya dito para maghigpit ang ating tensioner, number 10 na Allen wrench. Saan may number nito? So wala siyang number, pero number 10 to. So punta na tayo doon sa ilalim. So yan paps, lods, idols, kakabit na natin itong bago nating tensioner bearing. Dapat nandyan yung guide bushing, no? Ito. Kasi dito natin ilulusot yung hexagon, hexagon ba to? 2, 4, 6, hexagon nga. Hexagon. Dito natin ilulusot ang guide bushing. Tapos dapat harap sa atin ang bakal na to. So kailangan pala paps, loads, kailangan panghuli na talaga ikabit yung ating tensioner bearing, kasi hindi siya papasok sa mga pulley kapag nandyan ang ating tensioner bearing. Gaya nito, nahirapan tayong ipasok, no? Yan. So para mas maluwag,
labas muna natin to dito, ating belt. Tapos dito ayusin natin para nakalapat talaga ng tama. Yan. So yan, no, pasok na siya. Yan, tama lang siya dyan. So yan, lapat na siya. Ito naman, okay naman. Saka doon sa may alternator. Yan, focus natin. Okay. So tama na yung rib. Ngayon ang tensioner bearing, lalagay na natin. Dapat makalusot tayo dito. Yan. Ilabas muna natin yung belt para paglagay natin ng bearing makalusot. Okay. Yung blue na yan dapat sa loob, yung bakal nasa labas. So yan, lusot na natin. Dapat pumasok yan diyan sa hex na butas dito, yung butas na hex. Yan, ito yung ating bushing, guide bushing dito dapat lulusot. So itutulak natin ang ating belt para makalusot yung ating tensioner bearing sa butas. So yan, mabilis lang pala. So yan, so kumapit na siya. Siya nga pala, Pops, Coles, Lods, babantayin nyo tong belt natin, no, sa likod. Dapat nakapatong. Yan. Yan, check natin, ha. Dapat hindi siya ilalim dyan sa nakausli na yan. Dapat sa ibabaw. Yan, no? Dapat nasa ibabaw siya. Hindi siya nakailalim ng nakausli na yan. Kasi pag nakailalim yan, hindi natin mahigpitan ng todo ang ating belt at delikadong maputol pa yan kasi sumasabit. Hindi siya freewheeling, may sumasabit. Dapat ganyan siya, no? Nakita nyo, para double check nyo talaga na walang tinatamaan ng belt. Freewheeling siya na dumadaan. Yan. So dito wala rin. So wala na siya problema. Dito wala na rin. Dito sa baba. Yan. Dito siya sa labas ng nakausli na yan. Hindi siya sa loob. Kalabas lang siya. Okay. So hihigpitan ko na yan, no? Ganyan ang paghigpit. So mas maganda talaga nito pagka dalawa kayo, ikaw ang magpipihit ng adjuster, mayroon din maghihigpit ng bolt, kasi mahirap siya gawin dito sa ilalim. Mahawak ka pa sa allen wrench para ihigpit ang belt, ang tension, tapos ikaw pa ang maghihigpit ng bolt adjuster. So mas maganda dalawa kayo, pero sa ngayon ako lang mag-isa. Susubukan kong higpitan ng gamit ang dalawa kong kamay. Solo tirada ito, no? Solo diskarte. Okay. So yan, Paps, after natin makabit ang belt, pinasok na natin yung ating tensioner. Ayan. Tapos uunahin talaga natin yung ating adjuster na bolt. Panghuli na tong fixed bolt dito, kasi mag-a-adjust pa tayo ng ating tensioner. Dito natin ipapasok sa hex na butas na yan yung ating allen wrench para maikot natin, maghigpit. Ayan, ha, ihigpitan ko ng konti itong adjuster bolt.
para hindi na siya mahulog. Bilisan lang natin. Yan. So yan. Ngayon ang gagawin natin is itong ating Allen wrench, papasok natin dito sa hex na butas para mahigpit ang belt. Para mahigpit yan, ikutin natin yan pakaliwa, pakanan. Ganyan para maghigpit ang belt. Oh. Kikita nyo, mahigpit ang belt. Yan, sana to. Ito, yan. Yan. Pag naghigpit tayo dyan, pakanan, maghigpit ang belt. Tapos habang pinipihit natin pakanan, hihigpitan natin yung adjuster bolt para ma-fix na siya. Tapos pag na-fix na siya, papasok naman natin yung isang fix bolt. Pagka tinanggalan natin yung ating Allen wrench. Para magawa ko to, kailangan bitawan ko tong camera natin. Yan. Pagka ganun ko ng pakanan, sabay higpit ng adjuster na bolt para hindi na siya maggalaw. Tapos dapat yung higpit natin, yung ating belt, pag inikot natin siya dito, dapat hindi siya magsobra dyan sa pagbali natin. Maximum po yung yung 45 degrees. 45 degrees na bali natin para ganon. Tapos matigas na, okay na yun. No? Hindi sobra higpit kaya baka maputol naman siya sa sobrang higpit. Okay? So dito paps, kasi solo lang tayo kung gumagawa nito, ang diskarte ko is higpitan ko na lang muna tong ating bolt adjuster ng konti. Konting-konti lang na magalaw natin tong tensioner bearing na maitulak natin pataas para mahigpitan yung tension ng belt. Konti lang na higpit para pag itulak natin siya pa ganun, yung bearing mismo itulak natin papasok, sasama siya sa ating kamay at mahihigpitan ng konti itong ating belt. So ganun, tutulak ko lang. So yan. Tingnan natin kung higpit pa yung belt. Yan, tutulak ko siya ganun. Medyo nasubrahan ko ng higpit, no? Hindi sumama pagka itinulak ko. Buwagan natin siya uli para maitulak ko. Parang sobrang higpit na. Yan. Dapat sasama siya pag itulak ko siya palipasok. Ayan. Sumama siya. Ngayon, problema, bumabalik din. So, higpitan natin ng konti naman para hindi siya pabalik agad. Yan. Tapos tulak ulit. Yan. So humigpit siya ng konti dito sa ating belt. Yan. Para mahigpitan pa natin ng konti ang belt, higpitan din natin ng konti dito. Yan. Yan. Nakahigpit na yan ng konti. Ngayon, kung hindi natin kayang itulak sa kamay, gamitan natin ng Allen wrench. Saan ba yung butas nito? Pikit ko nga mata ko para mapasok to. Maliwanag kasi, kaya hindi makapasok. Okay, so ayan. Pilitin natin siyang itulak kasi nakahigpit na to ng konti, di ba? Dapat may konti lang kapit siya para pag itulak natin itong ating Allen wrench, makahigpit tayo ng belt. Ganyan, no? So yan, naikot natin ng konti, so kumakapit pa rin yung ating bolt. So yan, medyo pasikip na ang ating belt, konti pa, tulak pa natin ng konti ating Allen. Yan, so bumabalik, lumalaban. So higpitan natin ng konti ang ating adjuster na bolt para puntahin na yung pagbalik. Yan,
kunti lang na ikot para lang maano, madiskartehan natin ang higpit ng ating tensioner. Saan ba yun? Para hindi mahirap i-posisyon natin na nakataas para may buwilo. Ganyan, para may buwilo, tulak pataas. So yan, sumasabit naman pala dito sa pulley. Sumasabit sa pulley ng compressor pala, kaya matigas. Dito tayo, babalik tayo dito. Yan, so tulak natin pataas. Yan, so yan, nahigpit siya. Pagka nahigpitan ng konti, tingnan natin kung nahigpit ang belt. Mahigpit na. Ngayon, higpitan natin ng konti din ang ating adjuster bolt. Yan, tapos ikot pa natin ng konti ang ating alin. Diskartehan lang to, paps, kasi sulot tayo, sulot light. Ngayon kasi matigas na yan, gamitan natin ito, extension, ganyan, para hindi tayo nahihirapan pagka tinulak natin. Ganyan, so humigpit siya ang ating belt, di ba? So pagkahigpit ng belt, tanggalin natin alin belt. Higpitan naman natin itong ating adjuster bolt para ma-lock pa. Yan, so okay, konti pa. Tingnan natin yung ating belt kung mahigpit. Ito dapat maximum of 45 degrees maikot natin ang belt dito sa bandang itaas. Yan, okay na siya. Okay na siya, hindi sobrang higpit. Ngayon, i-fix na natin to. Higpitan pa natin konti. Kumain na to ng alikabok natin. Ratchet, socket, tulak pa natin taas. Kulang pa ng isa. Yan, isang pitik. Yan, yun, isa pa pitik, isa pa, yun, isang pitik. Okay pa, may malambot-lambot pa, isa pang pitik. Oops, tayo nang ang director, tayo pa ang artista nito, no? Okay, coating pa natin pahigpit. Okay, yun, okay na. Okay na yan. Tapos yung ating isa pang bolt, ano ba yun? Yung ating para dito sa ating fixed bolt, sa ating may Allen wrench na butas. Wala. Hanapin ko muna. So yan, paps, nakita na natin tong bolt natin. So lagyan na natin dito sa may hex na butas. Walang problema yan kasi may guide naman yan na bushing. So diretso na yan, butas na agad. So kamayin muna natin para mabilis, para ito na yung final na fixed bolt, no, pang double lock sa ating tensioner bearing. So yan, gamitan na natin ng Allen wrench, ratchet, socket, para mahigpit na natin. Okay, sikip lang talaga dito kasi ang daming tubo dito, sa mga coolant saka yung turbo. Yan, okay, isa pa. Yan, isa pa. Okay, yan na, tama na, baka hindi na matanggal sa sunod. Tama na yan. So dito na lang yung isang belt pa.
yung nasa outer. So lulusot ko na tong compressor belt dito. Ayan, dito sa may gilid na to kasi masikip. Yan, okay. So dapat nakalapat siya ng ganyan sa mga kanal-kanal. Okay. Ngayon, kasi ang ating ginawa dito, sinungkit natin. Gagawin natin dito, ang ikot ng ating makina is counterclockwise. Pakaliwa ang ikot ng ating makina, di ba? So, nung tinanggal natin siya, pakanan pala ang ikot ng ating engine, pag ganun, pagka clockwise. Kung anong ikot ng relo, yun ang ikot ng ating makina. So kasi nung sinungkit natin kanina, dito tayo sa baba, ilalim, dito na side, para lumabas ang belt. Ngayon ang ikot yan pag ganun man, clockwise. So dito natin prepare yung ating belt sa ilalim. Yan. Prepare natin belt natin dito na pumasok sa groove ng ating tawag dito, groove ng ating compressor pulley. Yan. Tapos itulak lang natin pataas ng konti para kumapit, lumabas uli. Yan, akit natin to sa taas. Tapos kung kaya natin ikutin ang pulley, ikutin natin ang pulley para kumapit na konti yung ating belt. Yan. So yan, naka ano na siya, no, naka prepare na siya, no, ganyan, no, naka prepare na siya sa kanal. Ang gagawin natin yan para maipasok natin, importante nakapasok sa mga kanal niya, no, yung kanyang rib or mga kanal-kanal, importante nakapasok yan. Ngayon gagawin natin, full start natin ang engine. Paandarin natin ng kundi, pero hindi didiretso na paandarin, para lang umikot ang engine at papasok yung ating belt. Okay, diskarte lang yan, paps. Tingnan natin sa labas, paandarin natin ang engine, pero hindi aandar talaga, yung biglaan lang na switch na mag crank yung ating engine, pero hindi aandar. So yan, paps, makikita nyo, hindi pa yan nakatudong nakapasok sa ating pulley ng ating compressor, no? Yan, no? Nakaprepare lang siya na aakyat. Okay? Ngayon gagawin natin, i-start natin ang ating engine para umikot siya, pumasok yung ating belt. Pero hindi diretsong aandar yan. Tingnan nyo, ha? Okay? Kunti lang. Yun, tingnan nyo, double check kung tumama na talaga yung butas o yung belt sa mga kanal, lumapat ba. So sa aking tingin, lumapat naman siya. Okay, ibig sabihin naka ayos na, no? So ngayon ang nangyari, babalik natin tong bolt dito na ating tinanggal. Tapos higpitan natin ulit tong ating adjuster ng belt kasi maluwag pa siya dito, maluwag pa, oh. Medyo maluwag pa, at maluwag pa rin yung ating bolt dyan sa baba. Pero bago yan, subukan natin paandarin. Okay, kasi nandyan naman siya.
nakakabit na. Okay, dali natin. Ayan. Okay, ngayon para hindi mainit, off na natin. Tapos higpitan natin to sa kasi sa baba, saka dito ikabit natin. Hindi ko napapakita para hindi tayo humaba. Ganun lang po pagka nagpalit tayo ng tensioner bearing saka ating drive belts, alternator, saka pump belt, water pump belt, saka compressor belt. No? Mabilis lang, no? Mabilis lang sabihin. So kung kaya nyo naman gawin sa tingin ninyo, sundan nyo na lang yung ating video. At sana may nakuha kayong idea sa aking video na ito. At huwag nyo kalimutan, kung bago ka pa lang sa ating channel at ngayon ka pa lang nakapanood dito, paki-like and share the video, and paki-subscribe na rin. Pindutin nyo yung notification bell na all para every time may i-upload po tayo ng mga latest, kung anumang mga videos, mag-notify po yan sa inyo at mapapanood nyo kaagad. So yan lang po, maraming salamat, bye bye.